This is the Senate. Wala silang respeto. With 13 votes for. Tuluyan na ngang naganap ang matagal nang ibinubulong na Senate coup matapos ang botohan ng mga senador ngayong araw ang pagpapabakante sa lahat ng leadership positions sa Senado na naging dahilan ng pagpapatalsik kay Senate President Tito Soto III. Kagaya nga ng kasabihang Pinoy, pagkahaba-haba man ng denial ng mga syutang inang DDS sa Senado, sa kudeta din ang tuloy. Confirm sa inyo na walang katotohanan na magpapalit ng leadership para itigil yung impeachment. Una muna, bago ang drama-rama sa hapon ni DDS Senator Bato de la Rosa, todo deny mode ang mga senador, lalong-lalo na sina Alan Peter Cayetano at Bongo, na kasama rin sa kaso ni Digongyo sa ICC. That's just political talk. So let's see what happens. May mga consultations kami with the other members, but we need to unite and we need tamang direction. Hindi haharangan ng Duterte Black, sir. Wala naman pong ganung usapan. Haharangin. It's our mandate. Ako naman, gusto ko maging impartial tayo sa mga kasamahan ko rito sa Senado. Yun naman po ang trabaho natin as Senator Judge. Para kay Senator Erwin Tulfo naman, nakakahiya daw na magkakaroon ng kudeta sa Senado dahil lang sa impending impeachment ni Pionatic Sara Duterte. Palitan, sir, ng leadership before the impeachment. Wala naman. Tinanong ko si Senator Loren, wala. Tinanong ko si SP, wala. Wala daw. Walang kumakausap, sir. Sabi lang, ang media lang nagsabi nun. Walang think, sir, there's a need for pagpapalit ng leadership during this time? Hindi. Kasi nakakahiya naman dahil sa impeachment lang papalit ng liderato. And that clearly sends a very wrong signal na dapat po yung impeachment na yan, hindi po dapat political yan. Pero para naman kay Senator Ping Lacson na may intel pagpasok today sa session sa Senado, may active coup attempt na daw ang DDS bloc. Over the weekend. Meron. Pero lagi namang merong effort hindi mawala yun. At this time, sir, ano yung dahil nila doon sa... Intention nila, bakit para sila makapo? Ayoko mag-speculate kasi meron kami naman over the weekend na meron At pagkatapos ng mga denial at kibit-balikat ng DDS bloc at bago magsimula ang today's session, biglang sumulpot ang matagal nang nagtatagong si Bato at nagdrama pa ang syuta. Hanggang hindi papasukin sa sesyon. Kung ako'y absent, hinahanap ako ninyo. Sumusweldo. Hindi nagpapakita. Ngayon, papakita ko dito. Hinara ko ng mga NBA. Nirresling ako doon. Kasugat-sugat ako. Why are you here? Papasok! This is the Senate! Halos magwala at maiyak pa ang senador na nagsumbong sa mga kaalyado niya dahil hinarangan daw siya ng NBI pagpasok niya sa Senate building. Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Ganun ang NBI. Ha? Pag-usap kami. Yung gagawin namin. Ito naman si Amy Marcos. Parang member ng 4Ps ang peg at itsura sa pagiging chismosa at marites ang gaga. Parte kaya to ng drama-rama ng mga DDS sa Senado ngayong hapon. Well, the end actually revealed their means and motives. Ika nga nila. Ayaw ka senador sa Republic. Kung hindi ko papasok, ginahanap niyo ako. Di ba? Ngayon papasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok. Lahat yan trabaho ng senador. And as expected, na para bang scripted ang lahat, and we're wondering kung sino kaya ang author or nagsulat, biglang pinabakante ang lahat ng pwesto sa Senado para simulan na ang nakatakdang pagpapatalsik kay Tito Sen at pagbalasa sa leadership sa Senado. May I be allowed to humbly move to declare all seats vacant, Mr. President. May pa-emotional speech pa si Alan Peter Cayetano na naging katunggalinga ni Tito Sen sa pagiging Senate President. Senator Alan Cayetano is recognized. Mr. President, first and foremost, I'd like to thank God for the opportunity to serve with all of you. And it's a distinct privilege to serve with the Senate President. You've always been a statesman, at least to me. And I believe even in the bills that we disagree.
And when I was majority leader, you were minority leader. When you were minority leader, when you were the majority leader, I was the minority leader. I had the privilege to work with you when you were Senate President and I was Speaker. We disagreed, but we found a way to disagree in private and then work together for the country. So I really admire your statement yesterday saying that you serve at the pleasure of the body. So may I manifest and that there are now at least 13 members of the Senate who wish to have a leadership change, and that Senator Bato de la Rosa is in the building and will be here in a minute. So may I kindly inform and apologize to the Senate President that for security reasons, I could not go up to you earlier to ask you and tell you this, but had to inform you this way. But I give you all my respect and ask for an orderly transition in accordance with our rule, Mr. President. And look at the main characters sa session at kudeta, ang mga implicated sa flood control corruption at may mga active cases na sa ombudsman. Well, these corrupt people really need to save their asses, di ba? With 13 votes for Senator Alan Peter Cayetano and 9 votes for Senator Tito Soto and 2 abstention, Senator Cayetano is hereby elected as the new Senate President. Session suspended. At nangyari na nga ang inaasam-asam ng mga DDS sa Senado. Sa botong 13 na pabor, 9 na tutol at 2 abstention, idineklarang vacant ang mga posisyon sa Senado bago agad na mahalal si Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President. Si Senator Amy Marcos mismo ang nag-nominate kay Cayetano. Matatandaang ilang beses nang umugong ang balitang may planong kudeta laban kay Soto nitong mga nakaraang buwan, pero palaging nabibitin dahil kulang umano sa numero. Ngayon, maraming observers ang naniniwalang naging crucial ang pagbabalik ni Bato para mabuo ang magic 13 votes. Kasabay nito, lalong umugong ang mga spekulasyon na konektado ang leadership shake-up sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, lalo't kasabay ding gumagalaw ang Kamara tungkol sa articles of impeachment.